gabi po sa inyong lahat, mga kababayan ko. Maraming salamat po sa mga taga Laguna, sa inyong napakainit na pagtanggap po kanina. Kanina po maraming lumapit sa akin. Papasalamat. Kanina pag motorcade namin, may sumisigaw, salamat sa malasakit, salamat sa mga Super Health Center. Huwag ko kayo magpasalamat sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mga kababayan ko. Hindi ko po sasayangin yung pagkakataon binigay niyo sa akin. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Hindi po ako politiko na mangangako sa inyo. Gagawin ko lang po ang aking trabaho. Kung papalarin, pagdating ng panahon, sipag, pagmamalasakit at more servisyo po ang gagawin ko sa ating mga kababayan na Pilipino po. Sa mga kapatid ko Muslim, Assalamualaikum sa inyo. Mahal na mahal namin kayo sa Mindanao, walang diskriminasyon doon. Pantay-pantay doon dahil tandaan natin, ano man ang ating relihiyon, Pilipino tayo, magkakapatid po tayo lahat. Una-una, gusto kong batiin muna ang mga kababayan natin. Simultaneous pala to, no? Galing po ako ng Baguio. Sa mga taga-Baguio, naibag na gabi sa inyo. Mga taga-Baguio, taga-Bulacan. Nasa TV sila. Quezon City, kapitbahay. Quezon City rin po ako nakatira sa Teachers Village. Rizal, mga taga-Cavite, nasa telebisyon dyan. Taga-Cebu, ay gabi sa inyo, mga Bisaya. Bisaya, punta ko. Capiz, mga Ilonggo, mga kamag-anak ko, lahat ng Ilonggo, kamag-anak ko. Kasi ang tawag sa inyo, Ilonggo, ang pangalan ko, Bungo. Jensan, General Santos, ikan kami niya. Tumiyagin si Mana, Kalilangan Festival. Plaridel, Misamis sa Occidental. Balay-balay sa Bukidnon, Silingan. Agusan del Sur sa Caraga, salamat kayo. Mga taga-Ilang, Silingan na. Kinabaw mo rin. Taga-Toril, Davao del Sur, Silingan ni Bato. Davao de Oro, mga Silingan, taga-Davao Oriental po niya kung lulog-lula. Salamat kayo, may gabi sa mga oray, maupay na gabi, may gabi sa inyong tanan. Magandang gabi po sa inyo lahat dito po sa Laguna. Mahal na mahal ko kayo, parati naman po ako rito. Sunog, baha, putok ng bulkan, dyan sa Batanggenyo rin po ako. Adapted son po ako ng Calabarzon. Anawan po, kapitbahay. Magandang gabi po. Maraming salamat sa inyo lahat. Salamat po. Salamat sa lahat ng sumusuporta. Maraming salamat po. Mga kababayan ko, gusto ko lang po mag-report sa inyo. Bilang inyong senador, I authored 16 laws, principally sponsored 82 laws, and I co-authored and co-sponsored 185 laws. At wala po akong absent sa Senado. Tuloy-tuloy po yan. Sipag po ang pwede ko i-alay sa inyo. At bilang chairman ng Committee on Health, 3 po ang aking naging prioridad. Malasakit Center, Super Health Center, at Regional Specialty Center. Dito sa Laguna, meron po kayong 2 Malasakit Center dito, sa San Pedro at sa Santa Cruz sa inyong ospital. Mga kababayan ko, kung may mga pasyente kayo na kailangan ng tulong, lapitan nila po Malasakit Center o aming opisina. Tutulong po kami sa abot ng aming makakaya. Pangalawa po ang prioridad ko, Super Health Center. Iba rin po ito. It's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray. Tingnan niyo po, itong Super Health Center. Dito sa Laguna, napakarami pong Super Health Center dito na itinatayo. Mismo ako nakapunta sa Mabita, Binyan, Calamba, dito po mismo sa Calamba meron. Alaminos, Cabuyao, San Pedro, Santa Rosa, Calawang, Los Baños, San Pablo, Santa Maria, Nagcarlan, Pila, Pagsanghan, Rizal, Louisiana, Paite, at Lilio. Yan po ang mga Super Health Center. Ang mga buntis, pwede mga anak dyan. Tingnan niyo po ha. Ito po, sa Lake Cebu, sa South Cotabato, bundok,
silang super center. IPs po yan sa mga kapatid natin indigenous people. Tuwang-tuwa ang mayor. Tuwang-tuwa yung kapitan. Sabi nila, Sir, pangalanan namin sa iyo itong bata kasi bago ka dumating, pinanganak na. Pagtingin mo sa bata, babae. Sabi ko, paano mo pangalanan sa akin? Lalaki ako. Sabi niya, hindi problema yan. Pangalanan natin ito ng bongga. Ibig kong sabihin, nangyayari sa totoong buhay yung ginagawa ko. Kahit sa sulok ng Pilipinas, halos napuntahan ko na. Mula Aparay hanggang Hulo. Lindol, sunog, putok ng vulkan, tulong sa mga mahirap, pinupuntahan ko yan. Dahil gusto kong ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan Pilipino. Tulungan natin yung mga mahirap nating kababayan. Pangatlo po, Regional Specialty Center. Ako po ang principal sponsor ng batas na yan. Priority naman po yan ngayon, no? Kapag tatayo ng mga heart center, kidney center, neonatal, at iba pang mga specialty center. Chairman din po ako ng Committee on Sports. Ayaw kong masayang ang inumpisahan ni former President Duterte na labanan ng kriminalidad at ang illegal na droga. Through sports, itong akin, iniinganyo ko po ang mga kabataan to get into sports, stay away from drugs, to keep us healthy and fit. Meron na tayong eskwelahan sa New Clark City. Pwede mag-aral at the same time mag-training ang student athlete. Isa ako sa author at co-sponsor. Eskwelahan po yan. National Academy of Sports. Ayan po, may pasilidad na po. Ngayon, proud po ako. Chairman ako ng sports 2019. Alam niyo ba, nakamit natin ang kauna-unang goal sa Tokyo Olympics noong 2020. Ngayon naman, nakadalawang gold tayo sa Paris Olympics, di ba? So, suportahan natin ang ating mga atleta. Chairman din po ako ng Committee on Youth. Sa mga kabataan, kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Mag-aral kayo ng mabuti. Yan po ang puhunan natin, edukasyon. Dala-dala natin yan sa pagtanda. At magiging masaya ang magulang natin kapag nakapagtapos tayo ng pag-aaral. Ako mismo, may anak rin po ako na summa cum laude sa accountancy sa Lasal at class valedictorian sa College of Law sa Ateneo po. Pareho po sa number 1 sa batch na. Masaya-masaya po ako, proud po ako bilang magulang. Ganon din po ang mararamdaman ng mga magulang. Ngayon, may pakiusap lang po ako sa inyo. Ayoko po manira. Gusto ko lang po nabigyan po ang Pilipino ng karapatan pumili. Will of the people. May pakiusap lang po ako sa inyo. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ngayon, unang-una, please lang, kahit unahin niyo po sila. Unahin natin yung mga kasama natin. Unang-una, makita niyo po yung pag-organize ng rally na ito. Mga tao po ito ni Pastor Tibuloy. Alam niyo, matagal na silang magkaibigan ni dating Pangulong Duterte. Wala pa po ako kay Pangulong Duterte. Magkaibigan na po sila. Napaka-well-organized po nito. Itong tao to, nakalaro ko rin po ng basketball. Isang charismatic, spiritual leader po at may leadership po. Alakpakan natin, Pastor Apollo C. Kibuloy! Pangalawa po, tulungan niyo po ang mga kasamahan ko. And of course, by number na lang, no? Si Attorney Jimmy Bondok, matalino, isa sa mga Pangulong Duterte na tumakbo bilang Pangulo. Magaling po ito. Asset po ito sa Senado, Attorney Jimmy Bondok. Palakpakan po natin. And of course, ang aking partner sa Senado, 25 years, magkasama na kami. Kung gusto niyo po ng maayos na serbisyo para sa mga kasama natin na Pilipino, hindi magiging successful na labanan ng kriminalidad o hindi sa taong ito. Napakagaling po. And I assure you, itagaan niyo sa bato, Senator Bato de la Rosa. Palakpakan po natin. At pangatlo, ayun, siyempre, ang inyong Mr. Malasakit. Alam ko naman hindi niyo malilimutan yan. Kaya sabi ko nga, unahin niyo silang lahat, mga kasamahan namin sa Duterte Senatorial State. Pero alam ko naman hindi niyo malilimutan ang pangalan ko. Mamaya ko sasabihin kung bakit. Susunod, suportahan natin another Ilonggo Pride of Visayas, Attorney J.B. Hindo. Palakpakan ko natin.
po natin. And next, kaklase ko po sa Commission on Appointments, napakagaling. Isa sa aking hinahangaan na kongresista, Congressman Rodante Marcoleta. Long overdue na po yan sa Senado. Noon pa dapat, Senador na yan. Susunod, and of course, nabanggit ko na kanina sa Pastor Kibuloy. Susunod, ang kasamahan namin, another, matalino po ito. Magiging asset rin po ito. Attorney Vic Rodriguez. Palagpakan po natin. And last but not the least, wala. Sabi ko, kumanta siya. No? Andiyan na. Ayun, huwag kang umalis. Ay, takot ka raw eh. Sabi ko, kumanta ka. Kantahan ko lang sila. Huwag kang matakot na... Yan, si Mr. Efectivo. Mamaya, pagkatapos ko magsalita, tatawagin ko siya. Mr. Efectivo, Philip Salvador po. Alam niyo, 71 years old na yan si Philip. Pero may asin pa yan. Kanina po, magkasama kami sa motorcade. Nag-jacket. Paghubad niya. Basang-basa. May asin pa talaga. Pero, mago yung asin niya. Kaya, Mr. Efectivo po siya sa Senado. Palapagan natin, Philip Salvador. Idol ko yan, yung bata pa ako. Pelikula. Anyway, maraming salamat po sa inyo. Usap ko lang po sa inyo. Pakitulungan niyo naman po sila.